si Ate Gay, may magandang news. And just like that, we are in the middle of October. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my friend. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching The Kitty Show, ang taray na talakayan showbiz edition. Kumaring Ultra Maldita, bago natin simulan ng ating episode 12, ilan na muna ang ating organic subscribers? We now have 14,599 plus subscribers. Kayo naman, hindi nyo pa si Dodo, hindi nyo pa ginawang 15 million ang aming subscribers. Ano ba? 15 mil? Ang bakal-bagal? Ano ba? Akala ko ba mahal na mahal nyo kaming dalawa ni Alex Brosas? But before we even discuss the topic, Mare, when we say it's October, it's the middle of October, Christmas songs are all around already. Ano yung kauna-unahang Christmas song na narinig mo? The song by Jose Marichan sa Kapitbahay. Ah, Pinatugtog. Christmas in Our Hearts. Mm-mm. Ako naman, hindi ako emotionally prepared. Pag akyat ko ng bus, ang unang-unang Christmas song na narinig ko, itong araw na ito ay ang kanta ni Ariel Rivera. Ay! Sana ngayong Pasko. Oo, parang may humaplo sa puso ko. Wait! My God! Ba't ganon? Huwag naman ganon. Diba? Nakakaloka kayong lahat. At buti na lang, this is good news because si Ate Gay, who's the impersonator of the late national artist for film, Nora Honor, may magandang news. Diba? Meron siyang latest post na nakita ko sa X, video post actually, stating and saying that, ano na ang nangyayari sa kanya, Mare? Lumiit na yung bukol. Yes. Halos nawala na. Oo. Diba? Parang, ang sabi nga, may himala. Yes. Pinaghimalayaan si Ate Gay. Si Ate Gay. And nakakatuwa doon is that itong mga nangyayari kay Ate Gay sa kasalukuyan, gratis ito, di ba? There's this group of doctors and earth angels so tumutulong sa kanya para malagpasan niya. Because prior to this, talaga naman, di ba, pagkalaki-laki ng bukol na meron siya dito sa leeg. Sa leeg. Sa leeg, di ba? Parang dito. Kasi eventually ngayon, kaprasong-kaprako na lang. Konting-konti na lang daw. Konting-konti na lang. At kitang-kita mo talaga how happy she is with this development. Ikaw ba, meron ka na ba mga shows ni Ate Gay na napanood mo? Or what makes Ate Gay a real remarkable impersonator of the late Nora Honor? Were you not there nung nag-show siya sa old library? I know, I was invited. Wala ka doon? Oo, wala. Si Julie yun eh. Hindi ako invited doon. Ayaw ko kung pa-concert niya o basta in-invite ako. Tawag dito, nag-iisa si Ate Gay kasi not only was he able to sing Ate Gay's song. Yes. Yung smash niya, mash up. Mash up, di ba? Yun ang ano niya, character. Walang makakagaya doon. Walang makakatapat. That is uniquely hers. Di ba? Talagang ano yun, talagang, at saka hindi. Talagang parang, ang bait-bait niya. Yung parang, wala siyang ere. She's Ate Gay na, pero hindi mo mararamdaman. Hindi siya kagaya ng mga ibang Ate Gay impersonators na nung nagkapangalan as Ate Gay, lumaki ulo. Yeah. Siya laging grounded. Tsaka alam mo na, tawag dito, yung pakikisama niya do sa industry, sa stand-up comedy, di ba? Na industry, alata mong matibay yung pakikisama niya. Kasi it all reflected nitong nagkasakit siya. Kasi kung sino-sinong nagbigay ng tribute sa kanya, fundraising, fundraising, grupo na Alan Kay, di ba? Ang daming nagmamahal sa kanya. That is what I realized na pag may itinanim ka palang maganda, true, talagang aanihin mo yan later in life. And I really pray that when the full healing happens, mas alagaan na ni Ate Gay ang kanyang lifestyle at ang kanyang choices as far as health is concerned. Pero kasi that's a very rare ganung klaseng cancer, di ba? So hindi
no one is prepared for that. Oo. Kasi very rare. Yung iba kasi, di ba, parang mapaghahandaan mo pa eh. Because they're not rare. They're di ba, ganon. Pero yung sa kanya, what hit her was a different kind of cancer. Saka ang cancer kasi talaga, impacta po talaga ang sakit na cancer. Nag-detect lang po yung sa katawan pag stage 4 na. Yung mga ibang cancer, hindi mo mararamdaman yung mga stage 1, stage 2, wala pong ganun ng cancer. Palalaman niya, ipaparamdam niya sa iyo pag stage 4 na siya. Oo. Kusa na lang siyang bubulaga sa sistema. Because I have a friend sa nila, Alex. Yung the late June Pablo, non-smoker ha. Second-hand smoke na nakukuha niya. Doon lumabas ang cancer niya, stage 4 na agad. Lang. Marketing director dati ng Gantimpala Theater where I used to work. Hindi pa siya smoke niyan. Non-smoker yun. Di how much more ako? Charot! Bakla kumatok ka. Sorry! Hindi naman ako I'm sorry! Sorry for the word. Hindi naman ako. So, ako I just pray talaga na maging malakas na talaga si Ate Gay. Because ang dami-dami niya napapasaya, ang dami-dami niya napapaligaya. Tsaka, it's a miracle because ang bilis. Ang bilis niya napaliit yung milagro talaga. Because of the doctor's help and the mechanism, di ba? Of the hospital. Ako, isa pang nakakatawa is that Ate Gay is one of the impersonators of Nora Honor na talagang kilala ni Ate Gay. Na talagang ina-acknowledge ni Ate Gay dati na as one of the best Nora Honor impersonators. Kasi pag kinanta po ni Ate Gay yung Pearly Shell, yung kanta ng Floor Contemplation, at kung ano-ano pa, Norang-Nora talaga. Yeah. From the vibrato to the flourish and everything. Tsaka parang siya yung nauna sa lahat. Siya original. Na Ate Gay impersonator. Siya original. Tapos sumunod na lang kina Terry Honor at iba-iba pa. Pero siya talaga ang original. Walang makakatapat na. There was a time na Alan Kay DJ ba yung Nora at Velma. Pero ano yun? Comedy. Hindi kagaya na Ate Gay. Si Leonard Obal, si Vilma. Nasaan na ba yung si Leonard Obal? Sa US na. Ha? Oo. Nakasama ko pa sa bahay. Oo. Sa condo na. US based na siya. Oo, I think nandito siya. Dito ba siya? Oo, kasi that was 1987, 86, nakasama ko siya sa condo. Na tinitiran ko dun sa Diamond naming kapitbahay na nakapag-jowa. That's good. Oo. Ang galing mag-impersonate nun. Oo. Leonard Obal. Mahusay yun. Yung mga pinanday nung unang panahon, mga stand-up comedians. They were the earlier, they paved the way for the kind of comedy nila Vice Ganda and the rest. At saka noon, ang Malate, Center of the Universe. Oo. I think, I may be wrong, I may be right. I think nagsimula ng mga parang stand-up comedian is My Father's Mustache. Yun. Tapos eventually, dumating ang The Library. Diba? Parang folk, yun eh. My Father's Mustache was a folk house. Folk house. Tapos eventually, mga impersonator. Nag-branch out, napunta lahat kay Mamu, Andrew De Real, di ba? Sa The Library, na namayagpag talaga ng bonggang-bongga sa when Malate was Malate. Oo, iba yun. Talagang there was Jean Maninang, si Leonard Obal, Alan Kay, and then the rest of the Iba yung era nila. Iba yung era. Silang OG. Tapos saka, yung comedy nila noon, hindi lang iinsulto. Yeah. Hindi lang iinsulto ng guest. Hindi ka paglalaroan. Talagang banter with the cassette. Tawanan lang kayo ng tawanan. Hindi sila di ba kasi nung dumating yung uso yung lalait. Sila ang naglalaitan. Sila naglalaitan, but never the audience. Never the kasi audience. dumating yung point na nag-evolve. Tapos ang nilalait na yung audience. Yung naging uso rin yun nung mga 90s, di ba? Tapos yung mga stand-up comedians na dinala sa mga pag nag-show sa sa mga hotels. Dinala yung yung lait portion do sa mga audience. Di ba may mga anong bato yan? Parang bato di Darna pag umiinan yung di ba? Well, at dahil dyan, nagbabalas from the pasta kami of the glory days of Malate, eto na muna ang ating mga letter senders. Maring mauna kang magbasa.
Elizabeth De Leon, hello my happy pills. Wow, Elizabeth. Maraming palang happy pills, salamat. charot. Happy pills kami dalawa. Ito pa. Oh, may bagong tayong follower at subscriber, Mare. From Ann Guzman. Love watching your show from United Kingdom. Wow. Di ba yun ang gusto mo? Basa, Mare. Space Cowboy Akira. Wow. Japanese Oricon charts are actually hard to get because it's purely Japanese local base. Oricon is all about strictly record sales. And we all know Japan doesn't means when it comes to numbers. They have no biases or rigged tabulations whatsoever. Antaray. Just only pure figures fairly. That's it. Which means SB19 is gaining worldwide tractions from what was previously made tractions. Not all US and foreign acts. Oh. Not all US and foreign arts daw ay nakakapasok sa Oricon ng Japan. Oo. Ganun kasuplada ang mga Hapones at ganun kabongga ang SB19. Eto nuli, ano to, Me. Ngayon lang yata ulit ako nakapanood sa inyo. Hinahanap-hanap ko nga kayo sa feed ko. Ay, maraming salamat, Me, sa inyong panonood at pagsuporta sa The Kitty Show. And we welcome new subscribers, ang aming mga original subscribers. And of course, thank you for the love na ibinibigay nyo sa amin sa The Kitty Show. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Saturday edition of The Kitty Show. Tara yun na talakayin Showbiz Edition.